Personal na itinuturing ko na ang Interactive Brokers ay isa sa pinakamagandang broker para mag-invest, pero may isang bagay na hindi naiintindihan ng maraming tao kapag sila ay nagre-rehistro at gustong magsimulang mag-invest. At ito ay isang bagay na napakasimple pero kumpara sa ibang broker ay maaaring maging medyo komplikado. Pinag-uusapan nun natin ang tungkol sa mga commission at kapag karaniwan kang pumapasok sa isang broker para mag-invest, sinasabi nila ang commission ay 0.3% na, ayos na, o 0.2 sentimo kada aksyon na, pero dito ay mayroong tinatawag na buwanang dami. Mayroon ding tinatawag na Interactive Brokers Pro na may istruktura ng komisyon. Ayon sa antas, isang istruktura ng komisyon na nakapirmi. At mayroon ding light na sa ilang paraan ay magpapadali sa ating buhay dahil literal na walang komisyon, ngunit tandaan na ito ay kapag nag-i-invest sa mga stocks at ETF lamang at ito ay para lamang sa mga residente ng Estados Unidos, kaya malinaw na hindi ito naaangkop para sa atin. Noong nakaraan ay nag-produce ako ng isang video hinggil dito na isasama ko rin sa video na ito mamaya. Ipinaliwanag ko ito ng mas detalyado upang maunawaan ng mga nagnanais malaman. Ipinakita ko rin kung paano gumagana ang istruktura na ayon sa antas at ang nakapirming komisyon at alin ang mas maginhawa para sa iyo. Ilalagay ko ang video sa ibaba na may impormasyon mula halos 1 taon na ang nakalipas pero pareho pa rin ito. Gayunpaman, inirerekomenda kong manatili ka hanggang dulo dahil may ipapakita akong mahalaga sa akin at gusto kong ibahagi ito sa inyo. Ngayon, bago natin talakayin ang mga bayarin, kailangan nating pag-usapan ang dalawang uri ng membership sa Interactive Brokers. Tinatawag ko itong mga membership pero huwag nyo itong intindihin ng literal, sinasabi ko lang ito para mabigyan ng pangalan. Maaari rin natin itong tawaging mga kategorya para mas maganda. Halimbawa, ang unang kategorya ay ang Interactive Brokers Lite kung saan walang bayad sa pagbili ng stocks. Samantalang sa Interactive Brokers Pro na isa pang kategorya ay may bayad. Ano to ang pagkakaiba ng dalawa? Ang pangunahing pagkakaiba ay ang Lite ay para lamang sa mga residente ng Estados Unidos at para sa mga retail investors, hindi para sa mga taong may malaking volume ng transaksyon at malalaking investment. Kung sakaling matukoy ng Interactive Brokers na gumagawa sila ng malalaking investment, hihilingin nila na lumipat ang mga tao sa Interactive Brokers Pro. Ngunit tulad ng sinabi ko, may kondisyon na dapat residente ka ng Estados Unidos. Kaya para sa video na ito, magpo-focus tayo sa Interactive Brokers Pro dahil sa palagay ko karamihan sa mga tao sa video na ito ay hindi residente ng Estados Unidos. Kaya ngayon pag-usapan natin ang tungkol sa mga commission, particular sa stocks at ETF. Una, meron tayong iba't ibang lugar kung saan maaari tayong mag-invest sa Interactive Brokers. Meron tayong iba't ibang stock exchanges sa buong mundo at ang pangunahing isa ay sa Estados Unidos. Ngunit tulad ng nakikita ninyo sa Hilagang Amerika, mayroon tayong Canada at Mexico. Gayunpaman, kung titingnan natin sa itaas, makakapasok tayo sa Europa at makita ang lahat ng mga option sa pamumuhunan sa Europa. Sa pagkakataong ito, ipapaliwanag ko ang pangunahing talahanayan ng Estados Unidos, ngunit sa totoo lang, kung naiintindihan ninyo ang talahanayan ng Estados Unidos, maiintindihan ninyo rin ang iba pa dahil halos pareho lang sila. Ang iba pa ay mas madali pa nga tulad ng sa Mexico dahil hindi ito nag-a-apply ng ilang komisyon kaya mas madali ang pag-compute. At sa Europa, ganun din tulad ng nakikita ninyo, magpo-focus lang tayo sa bahagi ng Euro sa kaso ng Europa. Kaya ayan, at mayroon din tayong Asia tulad ng nakikita ninyo. Mabuti mga kaibigan, kapag naiintindihan na natin ito, magpapatuloy tayo gaya ng sinabi ko na ipaliwanag ang talahanayan ng Estados Unidos. Una, bakit tayo sisingilin? Siyempre, sisingilin tayo para sa ating mga pamumuhunan at ang mga pamumuhunan ay susukatin sa shares. Ito ay DEC, sa mga aksyon, sa stocks na ito ay nandito. Kaya ano ang mangyayari? Depende sa dami ng mga aksyon na meron tayo sa loob ng isang trade, ibig sabihin sa loob ng isang pagbili o pagbenta, magkakaroon tayo ng tiyak na komisyon na makikita ninyo dito sa kanang bahagi. At ito ay dahil sa Interactive Brokers, meron tayong dalawang uri ng kategorya sa loob ng kategorya ng Pro at ito ay ang kategoryang levelado o ayon sa antas at ang kategoryang fixed o nakapirmi na ito na makikita dito. Kaya kapag naintindihan na natin ito, ang mga numerong lumalabas dito sa kaliwa ay nangangahulugan ng dami ng aksyon na binibili natin sa isang transaksyon. Kaya gaya ng nakikita ninyo sa kasong ito, kung mas mababa o katumbas ng 300,000 na aksyon, sisingilin tayo
at ito ay mas mauunawaan pa natin ng mas malalim. Gayunpaman, gusto kong dumaan muna tayo sa isang mahalagang bagay at ito ay makikita ninyo dito kung saan nakita natin ang buwan ng dami na mayroong dalawang numero, ang 1 at ang 7, at dito sa ibaba may iba pang mga numero, ang 4 at ang 8. Ang mga numerong ito ay karaniwang nagbibigay ng paliwanag para sa atin upang mas maunawaan natin ito ng mas mabuti. Paano natin makikita ang mga numerong ito? Madali lang, i-slide pababa at makikita ang option na disclosures. Dito, mababasa natin lahat ng lumalabas ayon sa numero. Kapag naintindihan na ito, inirerekomenda kong basahin ninyo ito ng detalyado. Ngayon, aakyat tayo at uunawain ang mga sumusunod. Una, kailangan nating isaalang-alang ang pinakamahalaga. Ito ay ang minimum at maximum kada order dahil dito natin malalaman ang gastos sa pagbili o pagbebenta. Magsisimula tayo sa sistema ng antas upang malaman kung paano ito gumagana at kukuha tayo ng isang halimbawa ng aksyon. Ang aksyon na ito ay new na kasalukuyang nasa $685. Babalik tayo dito sa Interactive Brokers at gagawin natin ang sumusunod. Gagawin natin ang kalkulasyon sa mga antas ayon sa komisyon at sa 1% pareho sa antas, ibig sabihin ang para sa mga antas at gayon din sa nakapirmi. Bago tayo pumasok doon, baka nagtataka kayo, paano yung 1% at komisyon? Hindi ba't komisyon lang yun? Kaya para maunawaan ito, tatalakayin natin ng mas malalim ang mahalagang bagay na nabanggit ko. Ito ay ang minimum at maximum kada order. Ang pinakamababang halaga na sisingilin sa atin kapag nagsagawa tayo ng pagbili o pagbenta ng mga aksyon ay sa sistemang antas ay 0.35 sentimo ng dolyar at sa sistemang fixed o nakapirmi ay $1. Gayunpaman, dito tayo may ilang asterisko na makikita natin dahil sinasabi dito na ang pinakamataas na maaari nilang singilin sa atin ay 1% ng halaga ng trade at dito natin maihahambing kapag sinasabi kong mga antas ayon sa komisyon. Tumutukoy ako dito, ibig sabihin sa mga komisyon na ito. At kapag sinasabi kong mga antas ayon sa 1%, tumutukoy ako dito. Huwag kayong mag-alala kung hindi ninyo pa ito naiintindihan sa ngayon dahil pupunta tayo sa punto 8 na makikita natin dito para mas maunawaan natin ito. Bababa tayo at babasahin natin ito, kopyahin natin, isalin natin at ilagay natin dito sa kanan. Ngayon, babalik tayo sa sistema ng mga komisyon para mas maunawaan natin ito at sinasabi dito na sa kaso na ang pinakamataas na kalkulado ayon sa order ay mas mababa sa pinakamababa ayon sa order, baka nalilito kayo pero huwag kayong mag-alala dahil pupunta tayo sa bawat punto. Sinasabi dito na sa kaso na ang pinakamataas na kalkulado ayon sa order, ibig sabihin ang pinakamataas na kalkulado ayon sa order ay ito, ang 1% ng trade. Ibig sabihin, sa paggawa nito sa ganitong paraan, sa kaso na ang halagang ito dito ng pinakamataas ayon sa order ay mas mababa sa pinakamababa ayon sa order, ibig sabihin na kapag kinuha ang 1% ng kabuuang halaga ng pamumuhunan ay mas mababa sa 0.35. Sinasabi pagkatapos na sisingilin ang pinakamataas ayon sa order, ibig sabihin may katuturan ang pagsingil ng 100% ng halaga ng trade. Dito binibigyan tayo ng halimbawa, ngunit sa susunod ay gagawa tayo ng iba pa at sinasabi halimbawa na isang pagbili para makakuha ng 10 shares na may halagang 0.20 dolyar, ibig sabihin 20 sentimo ng dolyar ay sisingilin ng 0.02 dolyar, ibig sabihin ang 10 shares sa halagang ito. Sa ganitong paraan, sinasabi na sa huli ay kailangan nating magbayad ng 0.02, pero kung kukwentahin natin ito sa ganitong paraan, talagang kailangan nating magbayad ng 0 at CIN. Pero dahil ang 1%, ibig sabihin, ang pagkuha ng 1% mula dito ay mas mababa dahil ito ay katumbas ng 0.02 sa 0.05 na sisingilin sa atin dito, talagang sisingilin tayo ng 1%. Maiintindihan natin ito, huwag kayong mag-alala dahil maraming halimbawa nito sa lahat ng dako. Ngunit isang bagay na napaka-importante na dapat tandaan bago pumunta sa pangunahing halimbawa nito ay tandaan na may iba pang uri ng komisyon o bayarin na maaari nilang singilin sa atin dito at sa kaso ng fixed, hindi ba? Sa ngayon, baka nagtatanong kayo kung alin ang mas mainam para sa inyo. Tapat kong masasabi na nakadepende ito sa inyo. Ako, personal na gumagamit at gusto ko ang antas pero minsan mas maganda ang nakapirmi. Karamihan sa mga tao ay gumagamit ng antas. Isang mahalagang bagay, kapag nagparehistro kayo sa Interactive Brokers, unang ibibigay nila sa inyo ay ang antas at ang nakapirming kategorya ay sisingilin kayo nito. Ngayon, gagawin natin ang halimbawa gamit ang aksyon ng NU. Bubuksan natin ito pati ang calculator. Sa tingin ko, sa pamamagitan ng halimbawa, mas maiintindihan ninyo ito. Ilagay natin na ang aksyon ng NU ay 6.
85 ngayon, hindi ba? Gagamitin natin ang mga antas. Paano ito kakalkulahin? Una, sa komisyon. Bibili ako ng FIMTA action. Tingnan natin kung magkano ang 685 sa FIMTA dolyar para sa FIMTA action. Pasensya na, magiging 342.5 ang halaga sa dolyar na bibilhin ko ng aksyon ng NU. Hanggang dito ay maayos. Ngayon, paano natin gagawin ang kalkulasyon ngayong bibili ako ng FIMPENTA aksyon? Sa mga antas ng komisyon, titignan ko kung gaano karaming aksyon ang bibilhin ko na mas mababa o katumbas ng 300,000 sa pagitan ng 300,001 at 3 milyon o anong dami. Marahil sasabihin ninyo na hindi, pero sobra na iyon. Hindi ko gagawin ang anumang transaksyon na may ganoong dami ng aksyon, pero tandaan na may penny stocks, mga aksyon na may napakababang halaga. Dahil dito, madali makapasok sa ganitong dami ng pagbili o pagbenta ng aksyon. Kaya ilalagay natin sa mga antas batay sa komisyon. Kaya sa kasong ito, kinakalkula ang dami ng mga aksyon na sa kasong ito ay magiging pimpidi batay sa komisyon na sisingilin sa akin. Na sa kasong ito dahil mas mababa sa 300,000 ay magiging ganito. At simpleng pinipindot ko ang enter at sinasabi nito na ito ay 0.17. Kaya ilalagay natin ito dito. Kahit na sa totoo lang kapag ganito ang resulta, karaniwan itong tumataas at nagiging 0.10 para maging exact. Ngayon ilalagay natin dito ang mga antas para sa 1%. Ang 1% ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng kabuuang halaga na aking i-invest na 342.5 kaya kinukuha ko ang 342.5 at mula dito ay kinukuha ko ang 1% na karaniwang minumultiply ko sa 0.1 at ito ay nagre-resulta sa 3.42. Kaya ano ang nangyayari dito? Ilalagay ko dito ang isa pang item na tatawaging komisyon. Kaya ano ang nangyayari? Una, hindi natin nasusunod ang patakaran bilang 8 na nakita natin kanina. Kung ang halagang ito ay mas mababa kaysa dito, sisingilin nila ako nito. Pero hindi ibig sabihin na dahil mas mataas ang halagang ito ay sisingilin nila ako mula dito. Ang ibig sabihin nito ay tingnan dito dahil may mga pagkakataon na walang patakaran ang natutugunan at makikita ninyo na ang halagang ito ay napakataas kaya hindi wasto ang patakaran bilang 8 na ibinigay dito at ang halagang ito ay napakababa. Bakit? Dahil ang minimum kada order ay 0.35 na dapat nilang singilin sa akin. Kaya ano ang nangyayari? Na sa kasong ito, hindi nila ako sisingilin ng 0.18 o 342. Sisingilin nila ako ng 0.35 na talagang nararapat dahil ito ang minimum kada order. Sa katunayan, mas mababa sila, may ilang mga halimbawa. Pero ngayon magpatuloy tayo sa fixed. Para mas maunawaan din ito. Sa fixed ay halos pareho lamang maliban na lang sa kaunting pagbabago sa mga halaga at ito ay dahil sa komisyon. Muli ay 50 na aksyon na imumultiply natin sa fixed na halaga na katumbas ng 0.225. Kaya ito ay 25 centavos. At pagkatapos ang fixed na halaga ay halos pareho dahil dito natin nauunawaan na dahil ito ay 342 at ito ay 1% at ito ay ang parehong halaga ng pagbili na gagawin ko ay nagtatapos na pareho. Ngunit dito ay may ibang nangyayari. At ito ay dahil ang minimum na komisyon sa kasong ito ay $1 kaya sa teorya dapat akong singilin ng $1. Bakit? Dahil ang komisyon dito ay hindi mas mababa sa komisyon dito, kaya sisingilin ako ng $1 at sa mga antas ay sisingilin ako ng 0.35 sa ilalim ng patakarang ito. Mas makabubuti ang mga antas batay sa komisyon, hindi laging ganito sa 100% ng mga kaso. Kaya tandaan ito, kapag naintindihan natin ito, kailangan nating tingnan ang iba pang uri ng buwis na sinisingil sa atin, hindi direkta ng interactive brokers kundi ng mga entidad tulad ng SEC o FINRA. Maaari ko itong ipaliwanag sa ibang mga video dahil nangangailangan ito ng mas malalim na pag-unawa at aabutin tayo ng halos 2 oras kaya't iiwan natin ito sa tabi. Ang mga komisyon sa ETFs ay gusto ko ring tingnan natin dito na may ilang mga halimbawa. Kapag dumating tayo dito, natapos na nating maunawaan ito dahil sinasabi dito na magsisimula tayo mula sa ibaba pataas at sa paggawa ng kalkulasyong ito. Kung naintindihan na ninyo, inaanyayahan ko kayong i-pause ang video at gawin ng kalkulasyon. Ito ay ayon sa inyong naintindihan para makita kung ito ay eksaktong katulad ng sinasabi dito. Dahil sinasabi dito na kung bibili tayo ng 1,000 aksyon na nasa 0.25, ang komisyon ay magiging 250. Kaya ayon sa inyong naintindihan, gawin ang kalkulasyon, i-pause ang video at kung ito ay lumabas na 250, ibig sabihin ay natutunan ninyo na at naintindihan na ninyo. Pero sa kasong ito, gagawin natin ito. Kaya ano ang maaari nating gawin? Una, kalkulahin natin ito sa 2 paraan. Ang una ay ang komisyon at tandaan na narito tayo sa mga halimbawa ng modelong nakapirmi. Ibig sabihin,
Ang modelong naniningil sa atin kahit gaano karami ang mga aksyon. Kaya't isa sa alang-alang iyon, babalik tayo dito at gagawin ang unang kalkulasyon. Kaya't dahil 1,000 aksyon ito, ibig sabihin mas mababa sa 300,000 at sa parehong paraan sa modelong nakapirmi, iisa lang ang komisyon, imumultiply natin ito sa 0 at ito ay katumbas ng $5. Kaya't sinasabi natin dito, pero bakit kung dito ay sinasabi 250? Well, dahil dito hindi naaangkop ang modelong ito ng komisyon dahil dito ay naaangkop na ang 1% ay mas mababa kaysa sa komisyon batay sa komisyon. Kaya't kung gagawin natin ang kalkulasyon, kailangan nating i-multiply ang 0.225 na halaga ng bawat aksyon sa 1,000 at dito makukuha natin ang kabuuang halaga na ating i-invest. At kung imumultiply natin ito sa 0.1 na pagkuha ng 1%, ito ay magiging $2.5. Ibig sabihin ay naangkop ang patakaran auto na maaari ninyong balikan at basahin na nagsasabing kung sakaling ang 1% ay mas mababa sa minimum na komisyon sisingilin nila tayo nito. Kaya't hanggang doon ay maayos ang lahat. Sa tingin ko, ang karamihan sa mga tao ay magkakaroon ng problema sa unang ito dito dahil doon nagkakaroon ng kaunting kalituhan. Kaya't pumunta tayo sa pangalawa, ngayon ay 1,000 aksyon sa $25. Kaya paano ito gumagana? Ang 1,000 aksyon na binibili natin ay may komisyon na $5 at tama ito. Bakit? Dahil hindi na angkop ang ibang patakaran na 1%. Kung imumultiply natin ang 1,000 aksyon sa $25, magiging $25,000 ang ating ini-invest. Kung kukunin ang 1% nito, magiging $250, napakataas ng singil. Kaya't dito naaangkop ang komisyon na $5. Ngayon, pumunta tayo sa una na nagdudulot ng sakit ng ulo. Noong iniintindi ko ito, komplikado talaga. Kaya't para sa mga mag-i-invest, pag-isipan mabuti kung nais ninyong mag-invest dito. Napakagandang broker ito, maraming merkado at bagay na magagamit. Pero medyo komplikado ang pag-intindi. Bukod pa rito, hindi lamang ito ang mga komisyon. Kailangan pag-usapan ng iba pa sa hinaharap. Kaya't magpatuloy tayo, kalkulahin natin ito. Ito ay 100 aksyon sa $25. Kaya't pumunta tayo sa unang halimbawa. Ano ang komisyon? Pindutin ang enter at makikita na 50 sentimo. Pero bakit sinisingil ako ng $1? Burahin natin at subukan sa ibang paraan. 20 or 100 aksyon sa $25 na katumbas ng $2,500. Kunin ang 1% nito na $25. Bakit hindi ako sinisingil ng 50 sentimo or $25? Dahil ang halagang ito dito, ang 1% ay hindi mas mababa sa halagang ito, kung gayon ang punto numero 8 ay wala ng saysay. At bukod pa rito, ang halaga ng pagkalkula dito sa batayang ito ng pagpili ay mas mababa kaysa sa batayang ito dito, kaya ang nangyayari ay kukunin nila ang pinakamababa kada order at sisingilin ako ng $1 sa aking ini-invest at ganito ito gumagana dito. Syempre, makikita ninyo sa Canada na pareho rin dito iba-iba ang mga patakaran, palaging basahin ang maliliit na numero na lumalabas dito, hanapin ninyo ito dahil iba-iba ang mga bagay na naangkop, pero sa pangkalahatan karamihan ng mga talahanayan na lumalabas dito, halimbawa sa Europa, mapapansin natin na sa isang bansa tulad ng, hindi ko alam, tignan natin kung paano sa Germany ay naaangkop ng halos katulad, ngunit ang nagbabago ay ang usapin ng dami ng mga aksyon na nakikita ninyo dito. Dito pinag-uusapan na natin ang 50 milyon. Halos pinag-uusapan na natin ang iba't ibang porsyento. Hindi na natin pinag-uusapan ang mga tiyak na halaga. Kaya sabihin natin na ang nagbabago ay iyon. Ngunit sa huli ang pagkalkula ay halos katulad at napakadaling gawin kung nauunawaan ninyo ang naunang talahanayan. At mabuti, kapag napanood mo na ang buong video na iniwan ko dito, lilipat tayo sa gusto kong ipakita sa iyo at ito ay ang calculator ng mga komisyon na ginawa ko at ang video na ito nakakapanood mo lang gaya ng sinabi ko mula pa nung ilang panahon at ginagawa ko ito para sa calculator ng mga aksyon at ETFs dahil tulad ng alam ng ilan, syempre sa interactive brokers ay may mga option tayo, may mga futures at may iba pang uri ng mga aktibo na maaaring pag-investan. Ano ang nangyayari dito? Gumawa ako ng calculator at sa totoo lang, itinago ko ito ng pribado. Kung magiging tapat ako, hindi ako programmer. Lahat ng ito ay nakabase sa coding o simpleng paggawa ng programming na maraming panipi. Hindi ako programmer kundi gumagamit ng AI para sa impormasyon at mga instruksyon. Kaya nagawa ko ito at tandaan, ito ay isang 100% na gabay. Hindi ito tiyak na magsasabi sa iyo kung magkano ang sisingilin sa iyo dahil maraming salik na kailangang isaalang-alang. Pero maaari itong maging gabay dahil ang halaga ay maaaring malapit sa totoong singil. Kaya ipapaliwanag ko ang operasyon at iiwan ko rin ang link sa paglalarawan para sa interactive brokers kung interesado kang gumawa ng account.
Sa palagay ko, ito ay isa sa mga pinakamahusay na brokers dahil sa maraming option, seguridad at suporta at sinasabi ito ng kanilang karanasan sa merkado at nakalista sa stock market. Iiwan ko rin ang link ng calculator na ito para subukan mo. Una, piliin ang rehiyon o bansa mo. Halimbawa, kung mula ka sa Colombia o Chile, baka hindi ito lumitaw. Kapag sinasabi kong rehiyon o bansa, ibig sabihin ay merkado ng iyong rehiyon kung saan ka mag-i-invest. Kung mag-i-invest ka sa stock market ng Estados Unidos, pipiliin mo ito. Pagkatapos, pumili tayo sa pagitan ng fixed at por niveles. Makikita mo rin ito. Fixed, sandali lang. Napunta ako sa pondo at kailangan kong pumunta sa mga aksyon at ETFs. Ito ay tungkol sa mga antas at nakapirming komisyon. Pumili ka sa dalawa para makita kung magkano ang sisingilin sa'yo. Tandaan, sa istruktura ng por niveles, isinasaalang-alang ang mga regulatory charges, komisyon sa stock market, komisyon sa kompensasyon at mga subrogated na komisyon. Sa fixed na komisyon, may mga regulasyon na bayarin na nabanggit ko na sa video. Ngayon, isipin natin ito ayon sa mga antas. Ilalagay natin dito ang listahan ng mga palitan. Ang operasyon ay maaring pagbili o pagbebenta at ang dami ay kung gaano karaming aksyon. Halimbawa, bibili tayo ng 100 aksyon sa presyong $12 bawat isa. Kung ito ba ay isang ETF o hindi, ito ay naaangkop sa dalawang bagay. Una, sa United Kingdom, kung saan sa ilang bahagi ay hindi naaangkop ang buwis. Pangalawa, may mga ETF na walang komisyon sa interactive brokers na maaring magbigay ng refund depende sa ETF. Dito ay maayos na ipinaliwanag pero mabuti tingnan natin ito. Sa kasong ito, ilalagay ko na hindi ito ETF at simpleng mga action lang ang aking pamumuhunan. Kung nais mong magdagdag ng iba pang mga ETF, maaari mong idagdag depende sa uri ng pamumuhunan. Iiwan natin ang fixed fee sa 0 at pindutin ang calculate. Dito, automatikong ibibigay sa atin ang resulta na ang merkado ay Estados Unidos. Sa anong kategorya tayo papasok sa mga ito na lumitaw dito? Sa bahaging ito, nakasalalay sa halaga na iyong ipapasok. Kapag lumampas sa 300,000 na aksyon ang iyong bibilhin, magkakaroon ng ibang komisyon na ipapatupad kasama ang lahat ng mga regulasyon na komisyon. Sa estruktura na may mga antas, makikita natin na sa fixed, sinisingil tayo ng $0.37 kasama ang lahat ng komisyon ng interactive brokers at mga regulasyon. Kung kakalkulahin muli gamit ang fixed, magiging $1 at 0.2. Sa ganitong paraan, natutuklasan natin ang komisyon na maaring singilin. Ginagamit ko ito at medyo maginhawa ito. Hindi mo na kailangang pumasok sa aplikasyon dahil makikita mo ito agad. Maganda ito para makita ng maaga o kahit hindi ka pa rehistrado sa interactive brokers. Isa pang bagay ay ang pagpapalit mula dami patungo sa presyo. Ano ang kahulugan nito? Ngayon, hindi na tayo magbabase sa dami ng aksyon kundi sa halagang i-invest. Kaya kung gusto mong bumili pero di mo alam ilang aksyon ang bibilhin, halimbawa may $5,000 ka para i-invest. Ilagay mo ang presyo kada aksyon, sabihin natin 25,000 o $25. Pindutin ang kalkulahin at bibigyan ka nito ng bagong kalkulasyon base sa halagang inilagay mo, hindi na sa dami ng aksyon. Napakaganda nito kapag may tiyak na halaga kang gustong i-invest. Halimbawa, $1,235. Pindutin ang kalkulahin. Tulad ng sinasabi ko, ito ay 100% na gabay at dapat isaalang-alang. Maaring magkamali ito pero ito ay gabay sa halagang maaaring singilin ng komisyon at maaari mo rin itong ikumpara sa ibang brokers. Mayroon din kailangang i-improve dito kung mapapansin mo sa buwan ng volume, may volume na 300,001 hanggang 3 milyong aksyon na hindi pa natin naidagdag dahil sa personal kong karanasan. Hindi ako nag-i-invest ng higit sa 300,000 aksyon kaya di ko ito nakita bilang kailangan sa ngayon. Pero kung sa tingin ninyo ay kailangan, ipaalam sa komento kung gusto ninyong magdagdag pa ng opsyon. Pakiramdam ko ito ay sapat na para sa karamihan maliban na lang kung nag-i-invest kayo sa penny stocks na may mababang halaga at madali kang makakaabot ng higit sa 300,000 aksyon kada buwan. Kung ganon, ipaalam sa komento at gagawin natin ang update na ito. Totoo lang, ang ideya ay hindi ito masira dahil minsan kapag may pagbabago, biglang nasisira ito. Kaya medyo komplikado ito kapag gumagawa ng pagbabago pero kung kailangan, ipaalam sa komento. Maaari kayong pumili dito at makakatulong din ito sa akin. Tulad ng sinabi ko, ginagamit ko ito sa personal at ito ay gumagana at nagbibigay ng medyo malapit na kalkulasyon. Pero syempre, tulad ng anumang aplikasyon o pag-unlad, sa paglipas ng panahon, kapag ginamit ito ng iba, makikita nila ang mga error.
Halimbawa, maaaring magbigay ito ng maling kalkulasyon. Hindi naman ito nangangahulugang kapag pinindot ang kalkulahin at hindi ito tumugma sa sinisingil ng interactive brokers ay mali agad ito. Mahirap talagang isaalang-alang ang lahat ng iyon pero kung malapit ang halaga, masaya na ako doon. Ang ibig kong sabihin ay mga error na halimbawa siningil ka ng 0.01 pero sa totoo ay $1. Kung ganon, kailangan itong ayusin. Depende sa pangangailangan, maaari kong i-configure ito para unti-unting mapabuti ang kalkulador. At syempre, ang disenyo rin tulad ng sinabi ko, ito ay ginawa ko para sa sarili ko at hindi ko ito planong i-publish pero pinag-aaralan ko ito at naghanap ng mga option na ganito at hindi naman ito karaniwang nasa ibang platform. Muli, ito ay gabay lamang. Kung nakatulong ito sa iyo, ipaalam sa komento at sabihin kung nag-i-invest ka sa broker at ano ang iyong opinyon. Kung hindi ka pa nagsisimula, ipaalam din. Iwanan mo rin ako ng emoji ng leon sa seksyon ng komento para malaman ko kung sino ang umabot hanggang sa dulo ng video at malaman kung sino ang mga tapat na nananatili hanggang sa huli. Kita tayo sa susunod, paalam.